Laging kapos kahit may trabaho? Lagi ka naghihintay ng next sweldo kasi ubos agad yung pera? Simple lang ang dahilan. May mga money habits ka na unti-unting nagpapahirap sa'yo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga money habits na dapat mong iwasan para umasenso. Sweldo equals gastos agad. Ito ang isa sa pinaka-common na habit ng Pinoy. Pagdating ng sweldo, parang araw ng piyesta. Payday sale dito, kain sa labas, bili ng kung ano-anong hindi naman kailangan, check out sa Shopee, bili sa Lazada, online shopping sa TikTok. Sasabihin mo, deserve ko naman eh. Ilang araw din ako napagod. Tama ka, deserve mo. Pero kung every payday ubos agad, wala talagang matitira. Real talk, hindi masamang mag-reward sa sarili. Pero dapat portion lang ng kita mo, hindi buong sweldo. Kasi kung hindi, parang cycle lang yan. Bayad, gastos, tapos balik na naman sa utang pag kinapos. Bahala na si Batman mindset. Madami sa atin hindi marunong mag-budget. Bahala na kung saan mapunta ang pera. Yung iba, hindi man lang sinusulat kung saan napupunta ang sweldo nila. Ang ending, hindi nila alam kung bakit laging kapos. Kapag walang plano, automatic talo. Kasi mas madaling gumastos kapag hindi mo nakikita kung saan napupunta ang pera. Simple lang naman ang solusyon. Gumamit ng notebook o kahit anong app sa cellphone para i-track ang gastos mo. Simple lang, 'di ba? Pero malaki ang impact. At sa ganitong paraan, madali mong malalaman at maaayos ang way of spending mo. Kape at milk tea araw-araw. Oh, guilty ka ba dito? Yung maliit na gastos na paulit-ulit. Milk tea, kape, Grab, Food Panda, yan ang tinatawag na silent budget killers. Akala natin maliit lang, pero kung araw-araw mong ginagawa, isang buwan, kung bibilangin mo, libo ang nawawala. Wala namang masama magkape o mag-milk tea. Pero kung halos kalahati ng budget mo napupunta sa luho, edi wala ring savings. Isipin mo na lang, kung kaya mo magtipid sa maliliit na bagay, mas malaki chance na makakapag-ipon ka. Dala agad kahit wala na. Ito yung sakit ng maraming OFW at mga breadwinner. Dahil sa kultura ng utang na loob at pagiging mapagbigay. Minsan inuuna pa natin ang iba kaysa sa sarili nating future. Minsan kahit wala ka nang natira, sige padala pa rin. Pero tandaan, hindi ka makakatulong sa pamilya mo long term kung ikaw mismo walang ipon, walang retirement, at walang emergency fund. Ang totoo, dapat sustainable ang pagtulong. Kung maayos ang finances mo, mas matagal at mas consistent kang makakatulong sa iyong pamilya. Utang dito, utang doon. Alam mo ba na isa sa pinaka nagpapahirap sa Pinoy ay utang na walang plano? Credit card swipe dito, 5-6 doon, online loan apps. Ang ending, interest lang ang binabayaran mo. Hindi naman masama umutang kung may purpose, like pang negosyo or emergency. Pero kung ang dahilan ay para lang makabili ng bagong phone o panggasto sa gala, lugi ka talaga. Kailangan matuto tayong iwasan ng lifestyle na utang-based kasi habang lumalaki ang interest, lalo kang mababaon. Mga kawan, aminado ako, minsan guilty rin ako sa mga money habits na to. Pero ang importante, marunong tayo magbago at patuto. Hindi naman kailangan biglaan. Kahit pa unti-unti, malaking bagay na. Kasi tandaan, hindi pera ang problema ng karamihan, kundi kung paano ang paghawak sa pera. Kung kaya mong baguhin ang habits mo ngayon, hindi lang ikaw ang makikinabang kundi pati ang pamilya mo. Ang tanong ko sa iyo ngayon, alin sa mga money habits na ito ang gusto mo unahing baguhin? Kasi tandaan, kahit maliit na pagbabago, malaki ang epekto yan sa future mo.